Ito ang kwento ng Mount Erebus disaster sa Antarctica, isa sa pinaka-deadliest plane crash sa kasaysayan na kung saan isang New Zealand sightseeing plane ang naglalakbay sa Antarctica ay bumagsak na ikinamatay ng lahat ng 257 katao kasama ang mga crew at scientist na sakay nito noong November 28, 1979. Ito ang pinakamasamang aksidente sa eroplano sa kasaysayan ng New Zealand, lula ng pinakamahusay na piloto na si Captain Jim Collins, 45 years old, at ang co-pilot nito na si First Officer Greg Cassin. Wala namang nakitang aberya sa mechanical o anumang error sa engine ng eroplano. Maging ang weather condition ay hindi nakaapekto para humantong sa ganitong klaseng kamatayan. Nawala ni isa mang nakaligtas sa sakay ng DC-10 flight noong panahon iyon. Noong Pebrero 1979 ay pinakilala ng Air New Zealand sa buong mundo ang sightseeing flights sa loob ng Antarctica na kung saan naging mas popular sa maraming mga turista ang masilayan mula sa himpapawid ang maywagang kontinente sa ilalim ng mundo. Tumatagal ang biyahe nito mula New Zealand ng 11 oras na tuloy-tuloy bago makarating sa McMurdo Station at Scott Base, ang main destinasyon ng nasabing tour bago bumalik sa pinanggalingan na hindi naglalanding. Ang mga pang-araw-araw na ekskursyon mula sa New Zealand ay nagbigay sa mga tao ng magandang tanawin mula sa itaas sa mga naglalakihang mga bloke ng yelo at ng Ross Ice Shelf na sobrang kumapal na sa ilang daang taong nakalipas. Gayunpaman ng paglalakbay ay may mga nakaamba pa ring panganib dahil ang mga flight ng Antarctica ay maaaring magkaroon ng problema anumang oras. Dahil sa ilang mga balakid na maaaring kaharapin ng mga tao o eroplano na pupunta doon. Gaya ng hindi normal na temperatura na minsan ay umaabot ng negative 130 degree at ang paiba-iba na kondisyon ng panahon. Kaya naman 4 na beses lang nangyayari ito sa loob ng isang taon. Ang bawat pilotong inaatasang mamahalas sa bawat biyahe mula New Zealand hanggang sa Antarctica ay dumadaan muna sa matinding training at ilang araw na pag-aaral. Kabilang na sina Captain Jim Collins at First Officer na si Greg Cassin, na dumalo rin sa isang seminar noong November 9, 1977. 2 linggo bago ang nakatakdang schedule ng kanilang flight noong November 28. Bagamat dalubhasa at may kasanayan na ang kapitan, ay kinakailangan niya pa ring mapamilyarize ang ruta ng pupuntahan gamit ang Instrument Flight Rules o IFR. Para maging kwalipikado, lalo pat unang beses niya pa lamang ding masusubukan ang rutang ito patungo sa lugar ng McMurdo, gamit ang Minimum Instrument Meteorological Condition o IMC, na kung saan dito ay napapag-aralan nila ang bilis, direksyon ng hangin at temperatura, o sa makatuwid, ito ay nakabase sa weather condition upang mapanatili ang stability ng eroplano habang nasa himpapawid sa taas ng 16,000 feet o 4,877 meters. Dito ay pinayuhan din sila tungkol sa Visual Meteorological Condition o VMC letdown procedure, na ang ibig sabihin ay pinapahintulutan silang bumaba sa 6,000 feet o 1,829 meters sa McMurdo kung maganda ang visibility. Ang material na ipinapakita sa briefing, kabilang ang mga printout ng isang flight plan, ay ginamit na rin sa iba pang nagdaang mga biyahe, na nagbigay naman kagad ng idea sa 2 piloto na si Captain James at Officer Greg na mukhang dadalhin sila ng ruta ng IFR pababa ng McMurdo Sound sa ibabaw ng flat sea ice, na kung saan ay mas ma-enjoy ng mga pasahero, lalo pat mas matatanaw nila ang naggagandahang kapaligiran ng Antarctica ng mas malapitan. Ngunit ang hindi nila alam, yun na pala ang dahilan kung bakit magkakaroon ng pagbabago sa maganda sanang biyahe ng eroplano. Umaga noong November 28, 1979, ang nakatakdang pag-alis ng Air New Zealand Flight 901 para sa isang flight seeing tour, lula ng 257 katao kasama na ang mga crew nito at ang 2 piloto na si Captain Jim Collins at ang First Officer Greg Cassin. Ngayon pa lang din sa unang pagkakataon masusubukan ng 2 ito ang magmaneho ng eroplano patungo sa Antarctica
na kumpiyansang magagawa ng maayos at walang magaganap na aberya, lalo pat maaga na nilang napag-aralan ang mga tuntunin sa rutang ito. At nang matagal ng kasanayan sa pagpapalipad ni Captain Jim Collins na may 11,151 flight hours na at 2,872 ng nasakyan na siya mismo ang nagpapalipad, habang si First Officer Greg Cassin ay may 7,934 flight hours na at 1,361 ng nasakyan kasama ang DC-10. Para sa mga pasaherong nakasakay dito ay isang hindi makakalimutang karanasan, lalo na kung first time mo pa lamang pumunta sa isang lugar na bibihira lang mapuntahan ng tao, ang Antarctica. Para makasakay at maranasan ng ganitong klaseng pamamasyal sa Antarctica noong 1970 ay kinakailangan mo munang magkaroon ng halagang $2,000 o katumbas sa Philippine peso noon na 116,000 pesos, na kung ikukumpara sa panahon ngayon, ang presyo nito ay katumbas na ng $16,260 o humigit kumulang sa 1,000,000 piso. Ibig sabihin, karamihan sa mga pasahero nito noon ay tinatayang mayayaman, bilyonaryo o di naman kaya ay kilalang mga personalidad sa panahong yon. Na-afford ang ganitong klaseng kasiyahan, kasama sa pagsakay ang pagkain, snacks, inumin o alkohol at iba pang mga serbisyo na nag-o-offer ng convenient at luxury feel sa pasahero ng 901 jet ng New Zealand flight. Sa mga oras ng paglalakbay na kung saan narating na nila ang mismong Antarctica, kitang-kita sa actual footage ng isang pasaherong nakasakay na ang mga tao sa loob ay hindi magkamayaw sa pagkuha ng kanya-kanyang litrato sa labas at masayang nakatingin sa bintana ng eroplano. Iyon na palang huling kuha ng masasayang sandali bago maganap ang malagim na trahedya lulan ng TE901 flight na pinapalipad ng isang bihasang piloto at co-pilot nito. Sa una, nang malapit na silang makarating sa dulo ng South Pole, medyo kalmado at okay naman ang lahat at ang paligid ng kalangitan ay may magandang panahon sa mga oras na yon. Sa puntong yon ay napagdesisyonan ng dalawang piloto ang pagpapababa sa taas ng lipad ng eroplano mula sa orihinal na 16,000 feet na taas nito ay unti-unting bumaba ang eroplano ng hanggang sa 6,000 feet alinsunod sa payo sa napag-aralang visual meteorological condition. Habang papunta sa Ross Ice Shelf ay mas ibinaba pa ng mga piloto sa ilalim ng ulap ang eroplano upang bigyan ang mga pasahero ng mas magandang tanawin. Bagamat mas taliwas ito sa itinuro ng mga regulasyon ng airline na ang flight ay dapat manatili lamang sa 6,000 feet na talampakan sa lahat ng oras. Mahigit 30 minuto ang nakalipas. Dahil sa kapal ng mga sumasalubong na ulap ay hindi na napansin ng mga piloto na papalapit na pala sila sa isang malaking bundok, ang Mount Erebus, isa sa pinakaaktibong bulkan sa southern na may taas na 12,444 feet. Mas mataas pa sa noong kasalukuyang lipad ng eroplano na 4,000 feet. Bandang 2 PM ng hapon sa New Zealand time, ang eroplano ay tuluyan nang nawalan ng contact sa air traffic controller sa McMurdo Station. Ang McMurdo Station ay isang US base na kung saan karamihan sa mga namamalagi doon ay mga Amerikanong scientist. Bagamat batid nila na medyo malapit na ang eroplano sa lugar, ay nakapagtatakang bigla na lamang itong nawala sa kanilang kontrol. Kaya naman ang US Navy ay nagsagawa na ng agarang paghahanap sa posibleng kinaroroonan ng eroplano kung saan ito huling namataan ng radar. Pero nagdaan pang ilang oras ay walang natagpuan ni anumang bakas mula sa eroplano. Dumating pa ang ilang mga research team mula sa iba't ibang pangkat kasama na ang mga ilang rescuer mula sa New Zealand para sa paghahanap sa DC-10 flight. Bandang 4 PM ng hapon ay mas lumala na ang pangamba ng maraming mga naghahanap sa kung ano na ang tunay na kalagayan ng flight DC-10 na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan sa sanib puwersang paghahanap sa eroplano. Hanggang dumating ang 8 PM, isang babaeng nagngangalang Maria Collins na asawa ni Captain Jim Collins
ang nakatanggap ng isang tawag mula sa ahensya ng New Zealand Flight Operation na nag-inform dito na ang dinadalang eroplano ng kanyang asawa ay hindi na matagpuan. At kumalat na rin sa ilang pahayagan ang biglang pagkawala ng isang eroplano ng New Zealand flight na may lulan na 257 passenger sa di matukoy na dahilan. Kaya naman ang pamilya ng bawat pasaherong nakasakay sa nasabing eroplano ay agad na nagtungo sa tanggapan ng airport ng New Zealand para dun maghintay sa kung ano ang magiging resulta ng paghahanap sa nasabing eroplano. Sa pag-usad ng oras ay wala pa rin kahit anong nakakalap na sign o anumang impormasyon sa kinaroroonan ngayon ng eroplano. Kaya naman napaisip na lang ang mga kaanak at ang mga otoridad na may hindi na magandang nangyari. Pero matatag pa rin nananampalatayang bawat pamilya ng pasahero na pilit pinapaniwalang sarili na walang nangyaring masama o kung ano paman. Pero lumipas ang ilang oras hanggang sa umabot ng 1 AM. Nakatanggap na hindi ka nais-nais na balita ang tanggapan sa kinaroroonan ng DC-10-901 flight. Sa tulong na rin ng ilang mga research team at rescuer ay nakahanap ng lead ang operation na matuntun ang eksaktong kinaroroonan nito. Nagkalat ang ilang mga wreckage o debris ng eroplano sa gilid ng bundok ng Erebus. Ang eroplano pala ay nag-crash na sa Mount Erebus na kung saan wala ni kahit isang nakaligtas sa insidenteng ito. Mahirap nang matukoy ang pagkakakilanlan dahil nagkapira-piraso ang eroplano na ayon sa ilang mga nakakita ay imposible na talagang may mabuhay pa sa sinapit nito. At ayon sa ilang mga nagsagawa ng investigasyon sa mga oras na naganap ang impact ay malamang daw na nakatayo ang lahat ng mga pasahero nito na agad namang namatay lahat sa mga oras na yon. Kumalat sa pahayagan ang nasabing trahedya sa iba't ibang mundo na ikinagulat ng marami na naging pinakamalalang aksidente ng eroplano sa kasaysayan noon. Na agad naman inatasan ng pamahalaan ng New Zealand na magsagawa ng malawakang pagsusuri o pagre-recover sa mga labi at personal na gamit na makikita sa crash site. Na agad naman tinugunan ng iba't ibang pangkat ang Team New Zealand Police, US Navy at ilang mga mountaineer na namalagi ng ilang linggo malapit sa bundok. May ilang mga katawan na halos buo pa nang makita ng ilan, pero ang iba ay talagang nagkapira-piraso na at hindi na makilala pa. At ang iba pang parte ng mga katawan ng tao ay tumigas na sa matinding lamig. Pero ang kabuuang bilang ng nasawi ay mahirap nang i-retrieve sa dami ng mga nawala na lang sa tindi ng pagsabog. Kaya naman ang lahat ng kabilang sa operasyong ito na magre-recover sa mga labi ay nakaranas din ng traumatic stress disorder. Isinakay ang mga labi sa isang refrigerated truck at ang iba namang katawan na buo pa ay isinakay sa mga ambulansya. Sa tulong ng mga pathologist, dentist at ng mga pulis ay natukoy ang pagkakakilanlan ng 44 na pasaherong na-recover sa site. Nagsagawa rin ng malawakang investigasyon ang nakatalaga noong New Zealand Air Chief na si Ron Chippendale na personal ding pumunta sa crash site para masuri ang pinagmulan o sanhi nito. Naalala ng investigador na halos lahat ng mga pasahero ng eroplano ay may dalang mga kamera. Iyon nga lang ang karamihan sa mga kuha ng kamera ay hindi na ma-develop pa. Dahil karamihan din sa mga kamerang na-recover ay wasak-wasak na. Pero nakakita pa rin ng pag-asang investigador nang ma-recover ang 2 audio black box ng eroplano na kung saan nakarecord ang huling senaryo ng mga pangyayari bago tuluyang bumagsak itong eroplano. At dito'y nalaman na may paulit-ulit na warning na palang eroplano sa pamamagitan ng pag-alarm nito, na ipinagtataka lang ng mga piloto dahil wala naman silang nakikitang ibang mga error. Ngunit ang hindi nila alam, yun na pala ang warning na nagpapahiwatig na ang eroplano ay papalapit na sa nasabing bundok na hindi masyadong napansin dahil sa maganda naman ang visibility ng mga panahong yon. Pero bagamat ganun, sabi ng mga eksperto,
Kahit pa magkaroon ng alerto ang dalawang piloto ay mahihirapan na rin itong makaiwas dahil sa baba ng lipad nito na 4,000 feet. Samantalang ang papalapit na bundok ay may taas na mahigit sa 12,000 feet. Sa kabuuan pa ng ilang mga detalyeng nakapaloob sa black box audio, nasuri ng mga ilang eksperto na hindi naman talaga nagkaroon ng mechanical error. Hindi rin sa kondisyon ng panahon ang sanhi nito. Wala naman ding natuklasang kakaiba ang mga piloto sa mga oras na yun dahil wala namang nakitang sign na pagsigaw sa mga sakay ng eroplano. Dahil kalmado lang ang lahat sa mga huling sandali batay sa natuklasan mula sa black box record. Lumalabas na parang nabulaga na lamang umano ang mga piloto na biglang bumangga ang eroplano sa Mount Erebus. Sa katunayan, nagkaroon lang ng miscommunication ng piloto at ang mga air traffic controller dahil nag-stick ang dalawang piloto sa unang nakatalagang flight rule nito na binago na pala kalaunan ang magiging direksyon na hindi man lang sinabi sa dalawa. At isa pa sa sinisilip na dahilan ay ang pagiging kampante rin ng mga piloto sa magandang kondisyon ng panahon na kung saan ay nagbigay dito upang mas higitan ang 6,000 feet sana na pinakamababang lipad na ng eroplano. Ano man ang kinahantungan ay wala na ring magagawa. Kaya naman tuluyang ipinatigil na ang ekskursyong ito. Well, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, baka naman pwede nyong i-comment ang iyong opinion pagkatapos ng video na ito.